We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag mga kapuso, atong sugaton ang Wednesday morning nga puno sa paglaom ug kalipay. Mayong buntag, Attorney Resi. Good morning, Tatay. Good morning, mga kapuso. Let's start our day with a smile. Aron tibok adlaw nato mabati ang kalipay. Ito na po nato ang happiness, mga kapuso, tungod kay padayon mi maghatag sa inyo og istorya na for sure makapasmile kaninyong tanan. As a matter of fact, kauban nato this morning, mga kapuso, ang usa ka farmer nga matud pa nagpatubog usa ka exotic fruit dinhi sa Mindanao. Pwede kaha nato ni maapil nga prutas na lingin na every New Year nato ginakompleto. Kana nga to ang siron, kauban si Sir Jong Flores. Samtang Resi, taga Bukidnon Sab ang nag-top 8 sa bag-uhay lamang nga licensure for nursing. Siya ang nurse nga si Christian Maglangit. Iyang experience and life journey kana mao ang angay natong atangan unya. Ug sa best talk naman, mga kapuso, atangin ninyo ang makalingaw kayo na tsikahan nato kauban si kapuso artist One Shot Trevino. Maing Butag Wanshan, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Maayong buntag din, attorney, at sa mga nanonood at nakikinig dito sa At Home with GMA Regional TV. I'm very well. Busog na busog. Kamusta ang naging celebrations niyo for Christmas and your preparations as well for New Year? Well, naging exciting siya dahil yun nga, we get to spend yung first Christmas namin with our son. Kaya naging exciting siya. And syempre nakita namin safely yung mga friends and family na. Ayun. And since you've mentioned your son, baby Alonso, tama, ano ba yung mga namanan niya sa'yo? Mga namanan niya kaya kay Joyce? Siya, very observant ang napansin ko sa kanya. Na ganun kaming dalawa ni Joyce, very observant kami. Hindi siya masyadong iyakin. So, namana niya kay Joyce yun. That's interesting. Physically, I think it's a mix. Good mix. It was a good mix. Sobrang gwapo ng baby Thank ninyo. you. At ngayon nga, if you look back to your highlights naman for 2021, ano yung mga highlights sa career mo, sa buhay mo, and what are you most thankful for? Well, I'm most thankful for our son right now at saka safe yung delivery ni Joyce. Ano pa ba? I think I'm very thankful that 2021, you know, despite yung hardships na pinagdaanan natin, it's coming to an end now. And feel ko I'm a better person because pinagdaanan ko yung mga paghihirap na tong pandemic na to. And despite all these hardships, ang dami pa ring blessings talaga na dumating sa buhay mo. At isa na dyan yung project mo ngayon, Little Princess. Without giving too much away, anong masasabi mo sa project na ito and your role as well? Okay, so this story, it's a journey of a little person, princess, and yung journey niya of her attaining her dreams. So kami ng mga supporting casts niya and mga leading men niya, kami yung kukulay din, tutulong kumulay ng buhay niya. Ang role ko dito ay si Damien Santiago, isa akong gamer at anak ng mayaman.
And yun nga, isa ako sa magiging love interest ni Princess, which is si Joe Berry. So it's very interesting and different from the other teleseries I've done. Kaya excited ako mapanood nito. Kumusta naman ang samahan ninyo sa set ng Little Princess? Masaya. Dahil nga nakalock in kami, ang dami naming time together, ang dami naming time to share burdens with, at saka to share yung mga small wins with. Kaya sobrang nakapag-bonding kami, not just for us mga cast, pati yung mga production people that we haven't seen in a while. Kaya very happy kami at very excited din kami dahil makikita sa screen yung closeness namin together. If people would watch na lahat ng mga episodes, mga aabangan naming episodes ng Little Princess, what do you think would people learn from it? Na marami talagang pagsubok in life. And it's how we respond to those trials that would define us as a human being. So, yun ang pinaka-importanting, kahit ako na napulot ko dito sa Little Princess. Ayun. And siguro looking forward na lang to 2022, Juancho, ano yung mga gusto mo pang ma-achieve, mga goals mo na gusto mo ding ma-attain for the next year? It's more on family. I wanna spend time more time with my son, more time with Joyce. Yung work and yung other things medyo secondary na yan, but I want to make sure that they're taken care of at provided for also. So, yun ang goal ko. Goal namin as a family, syempre, magpapatayo na kami siguro ng bahay by God's grace next year. So a lot of things like that. Nako, congratulations ngayon pa lang, and we wish you all the best, not only sa personal life mo but in your career as well. And on the final note naman, ano ang mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso, lalo na dito sa Mindanao, Juancho, and at the same time, please invite them also na abangan at subaybayan ang Little Princess. Nako, ayun, miss na miss ko na ang Mindanao. Nakakamiss mag-regional shows dyan. GMA Regional TV, before pa lang, sobrang nag-enjoy ako kapag pupunta kami dyan at kumakain kami ng mga pagkain ng Mindanao na wala dito sa kumakain ka ba? Oo, na wala dito sa Manila. Kaya yun, hindi ko ma-explain kung gaano ko kamis ng mag-travel at makadalaw dyan. Ang mensahe ko para sa inyo, syempre, sana maging prosperous din ang susunod na taon nating lahat, and hopefully maging okay na ang mundo at mawala na tong pandemya. Ayun, so having said that, sana panoorin niyo rin po ang Little Princess sa 2021 kung gusto niyo ng good vibes at ng heartwarming na kwento na hindi lang basta away-away. So we're very excited kami sa Little Princess cast. We're very excited na i-share sa inyo itong napakagandang kwento na ginawa namin. Dagan kayong salamat, Juancho. Thank you for your time for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning ma-inspire kita og kakuhaan natong inspirasyon ang storya sa atong makauban. Ning bag-uhay lang nahimo siyang top 8 sa nursing licensure examination. Sayron ta mga secret study habits nga iyang gihimo. Atong makauban, si Nurse Christian Maglangit. Nurse CJ, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ba? Good morning po. Good morning po sa lahat ng nanonood. Good morning, Sir Sai. Okay lang po karon. I feel very grateful po. Unang-una, Christ, congratulations sa imong kadaugan nga nakabot being top 8 sa nurse licensure exam. Kamusta ba ang feeling knowing nga nakabot nimo imong pangandoy? Maka-overwhelm pa, Sir Sai. Di pag ko katuo nga na-appeal ko sa top 10. It still feels surreal po. As of now, gina-observe pa ginako ang naitabo, and then di pa dyan ko katuo. But I feel very grateful po na naging part po ako ng top 10. Sigurado ko giulan sab ka og congratulations gikan sa mga higala og banay. Pero karon, Christ, unsa ba ang imong gikabisihan ug unsa ba ang mga plano nimo karon nga registered nurse ka na?
As of now po, Sir Sai, gina-observe po ko ang mga gapanghitabo, and then I'm still celebrating with my family, and thankful kay ko karon because I'm not only celebrating with my family po, a lot of people are celebrating with me, especially Bukidnon State University, Bukidnon State University College of Nursing, and sa mga friends na po na celebrate po sila with me because kung wala po sila, I will not be able to achieve this achievement po. Kung kabisyan karon is na may mga ginapang nag-communicate sa ko nga gusto sila mag-lecturer ko sa review center, gusto sila mag-teach ko sa school. By January, I think dito na ako mag-decide kung sa gid ako ang mga pangbuhaton o ako mga panggawaton ng mga opportunities ko. CJ, ato hisgutan gamay imo kinabuhi no, paunsa ka ba nasulod ni ini nga nursing world? Imo ba gayud kining pangandoy dati pa? Actually, Sir Sai, sa una kay dili gid nako. Wala gid sa akong mind na mag-nurse ko kay when I was a kid po, ako ang dream kay mahimo jud kong lawyer. So mo gid na until nag-high school ko. But katong before pa lang ako nag-start sa college, dito na dahil nga nanay mga influence sa other people, especially sa akong mga relatives nga nagyapon sa medical field, mga nurses gyapon, working abroad, working in the Philippines. So dala sa influence sa family and then sa friends pod, and then akong family pod mismo gusto sila nga mahimo pud kong nurse. So mo din to nag-enroll ko sa nursing. Alang nimo CJ, unsa bay anaa aning pagka-nurse no nga imo manggayod kining giperso ug karon gikarera na gayod nimo? Actually sa nursing, Sir Sai, dagan jud kay kog natun-an nga ma-apply gid siya sa real life po. For example, taking care of people. Kanang taking care of people, we do not nurses do not only take care of the sick individuals, but we also take care of the sick and the healthy. Kay kung take care magud mi sa among patients, dili ra sila ang gina-take care as ang ila pong family members ng significant others. We also communicate to them in order for us to create nursing interventions or nursing approach that would be holistic. So mo na-apply na ko siya sa real life situation kay dili inevitable magid na magkasakit ang atong family members. So kana natunan ako sa nursing, and then also sa nursing world po, natunan po nako how to understand people, the way why they act the way that they do, ano ingana ang tao. So mas nag-open akong mind and mas nakatuon ko how to empathize. Along the way sa imong pag-eskwela hangtod sa pag-exam, unsa-unsa ba mga challenges nga imong naatubang o giunsa man nimo kini pag-overcome? Actually, daghan kay kog challenges. I've encountered a lot of challenges while I was studying nursing, and also while I was reviewing for the board exam. Daghan jud gyapon kay kog challenges nga na-encounter. I can't name it all, but to sum it up po, Sir Sai, I've actually stopped for 3 years in nursing. Kay we've encountered family problems, financial constraints, and also nakasakit pud ko. But then kani siya nga mga challenges, I've dagan kay kog natunan. I've learned a lot from these experiences, from these challenges that really molded me to become the best version of myself po. Katong college pa ko kay dili kay ko ingana gid kayo kanang bitaw murag gusto gid no mag-top anana katong college pa ko. But then after sa wala gani ko ni-graduate. I didn't graduate with flying colors in college. Wala ko nag-excel. Wala ko nag-excel gid sa college. But after sa college, katong ga-review nami sa board exam, dito na ako na-think na, murag, sada siguro kay mag-top, kay kung once mag-top ka, but mas dagan opportunities mag-open sa imo. So, I really, gigol gid ako siya nga mag-top ko. Alang sa ito mga kapuso, viewers Christ, labi na sa mga estudyante sab nga anaa sa medical field, labi na sa nursing, unsa ba ang imong mensahe ngadto kanila? To my future colleagues, kay magkita-kita ra magid gyapon ta to atong mga napakaron sa nursing school, ako aging makasulti is our profession is really
it will never be easy dito sa yun mag-nursing. Samot na karon online class, so lisod yun siya. But then, when you dream of something, you really need to work hard for it. Kanang dili ka magpa-overwhelm sa kanang bitong dapat mag-achieve jud ko ani na di ka ma-overwhelm sa kanang big picture. Dapat mag step by step ka, and then be patient. Okay, everything will just happen at the right time po. Thank you very much, Christ John Maglangit, sa imong time nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power sa imong chosen field, and congratulations once again. Thank you po, Sir Sai. Thank you po. Chillax na mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso! Sagad ka natong mga Pinoy adunay mga tradisyon nga gina-follow alang sa pagsugat sa New Year. Sama na lamang sa pagkumpleto sa 12 different kinds of round fruits tungod kini matud pa pampaswerte. Kadang buntag mga kapuso atong makauban si Sir John Flores nga taga Bukidnon ug usa ka inspiring Mindanaoan farmer tungod sumala pa nagtanom kini og usa ka rare o exotic fruit dinhi sa Mindanao nga ginatawag na Tsempedak. Good morning Sir John, and welcome dito sa Spotlight sa At Home with GMA Regional TV. Sir John, can you tell us something about this rare and exotic fruit na ginatawag natong Tsempedak? Good morning mga kapuso. Good morning Northern Mindanao, and especially good morning to you, Attorney Rezi. Kining atong Tsempedak, usa sa pinaka-rare na prutas diri karon sa Mindanao. Originally, gikan siya sa Thailand, but fruiting na ni diri karon sa Bukidnon. Family ni siya nangka, pero ang iyang distinction ani from ordinary nangka, naa siya characteristic sa durian. Kung inyo makita ganin sa video, inigibot na mo, mura na siya o marangkod. So tulo ka prutas ang milangkob aning Tsempedak. Nangka iyang physical property, pag ibot na mo, mura siya marang. Pag tilaw pod nimo, naa siya 40% durian, 30% nangka, o 30% marang. Inana ka gwapo ang Tsempedak. Ug usa ni siya sa high value crop karon nga naa sa Mindanao. That's very interesting, Sir John. Gusto po na mo mahibalaan kung kanus ug paunsa po nimo nga nahuna-hunaan nga magtanom og susamang usa ka rare and exotic nga prutas. Ako gasugod gid ko og collection sa prutas mga rare. Especially mga prutas number 1 sa Pilipinas nga wala na. Number 2 sa Southeast Asia mo nang naa ang Tsempedak diri karon. Very interesting siya kay gusto na to makita i-showcase ang tanan ng prutas nga nasa Pilipinas o ikaduha para mabili na to nga legacy nga amo din yung mga prutasa nga nasa Pilipinas nga halos dili na gani na to makita karon. Unya, amo na lang pong giapilan og mga lahi-lahi nga prutas nga naapod sa Southeast Asia. Mao na nga naatay prutas nga sa amin ini. Unsa pud ba Sir John ang mga challenging aspects sa pagtanom ani? Basi pwede ka makahatag og mga tips and advice naman para sa mga plantito o plantita nato ng mga kapuso aron sa pagtanom ani na klase nga prutas. Okay, guwapo kayo na pangutana, no? Ang pamaagi sa pagtanom, duha ka klase tay ginatawag og pwede siya grafting, pwede po siya gikan sa liso. No, so ang grafting ato naman ang nasabtan na magkuha ta og tumoy sa usa ka prutas, ato siyang isumpay sa pareho ni nga prutas. O ang pinaka simple kanang pwede po sa liso. So kining Tsempedak, family ni siya sa nang kaugmarang, so pwede ra kaayo itanong nato siya sa liso. Pwede po siya i-grafting. So duha ang pamaagi sa pagpadaghan ug pagtanom aning Tsempedak. Sir John, asa pod ba makapalit ang ato ang mga kapuso nga gusto pod makatilaw ani nga prutas or gusto pod nga ilakip kini sa ilahang 12 round fruits nga isip pa pampaswerte sa New Year? Duha po kayo ni siya nga prutas kung maingon ka nga pampaswerte. Gani ka na mag-abri tag tindahan, nangka manggid ang atong gamiton para pangpatago.
So dili lang po diha nga pamaagi, bilog man po din siya. Pwede po kaini siya sa panahon karon ng New Year. So asa makapalit og seedlings na asa amo. Ang nursery na sa Don Carlos Bukidnon, Tabrua Flores Eco Farm, inyo man ang ma-search diha sa internet. Napod may branch diri sa Kalinan. Sempidac Davao. So dali ra kayo siya tuuron, labi na karon nga naa tayo mga Facebook o na mga social media. Daghan kayong salamat, Sir Jong. Naaba kay mga gusto pud pasalamatan this morning? Well, of course, ang atong kapuso, no? At home with GMA Regional TV. Daghang kayong salamat sa opportunity nga inyong gihatag nga makashare mi sa rare fruits collection nga naa sa among farm ug amo po ni siyang ginabaligya. And at the same time, usa ka maayong oportunidad karon nga mananong tag prutas, no, dili lang sa pag-collect na to sa prutas, kung dili makabalik pud ni siya sa paglunhay sa atong kinaiyahan o apil na ana ang usa ka potential nga income or source of income. So thank you very much. Again, thank you very much, Sir Jong. Stay safe always and Happy New Year! Daghang salamat kapuso. Happy New Year sa tanan. Say for sure karong New Year, daghan kaayo ang mga gusto gyud mamalit og prutas apan sa mga gusto sa mga rare o exotic fruits, pasok na pasok ang Tsempedak nga pangkompleto sa inyong 12 round fruits karong New Year. Pati ako mismo sayon mga kapuso, excited nga matilawan ang Tsempedak. Samtang resi pinaagi sa pagpaningkamot og inubanan sa kakugi sa pagtuon kana ang nahimong sekreto ni Christian Maglangit busa nahimo siyang top 8 sa nurse licensure examination. Tambag niya sa mga buot sa mosulod sa medical field nga tas-an gayod ang pasensya ug dili mohunong sa pagtuon aron makabot ang pangandoy. Ug say-say-sab ni Kapuso artist Juancho Trevino na usa sa mga big blessings niya karon 2021 ang Little Princess, mo nang looking forward siya sa mga more blessings pa karong 2022. Life is indeed unexpected. Apan bisan pa man niini, atong hinumduman nga anaa sa atong kaugalingon ang choice kung paunsa nato palambuon ang atong kinabuhi. Sakto kining panultihon gikan kang Christina Baker Klein. Nga the twists and turns of your life can be so unexpected, and that's a good thing to learn. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.